guys, it's me Jun M and welcome to my YouTube channel dito sa ating Jun M's Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng beef steak Cagayan de Oro style. Pero bago tayo magsimula, please naman mag-subscribe kayo sa channel ko at i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod na videos natin. Handa na ba kayo? Halina, samahan nyo ako. Okay guys, at eto na po ang ating kumpletong ingredients. Isa-isahin lang natin ito. Gumagamit tayo dito ng bawang, ng white onions, ng kalamansi, ng sugar and salt to taste, ng pamintang buo. Gumagamit din tayo ng beef broth cubes para lasang-lasa talaga natin yung baka. At ang bida natin sa lutuing ito ay ang ating baka. Gumagamit din tayo dito guys ng Worcestershire sauce, ng mantika at saka ng soy sauce. At yan po ang kabuuan nating mga ingredients. Hihiwain lang natin itong lahat ng ating mga ingredients guys, no? At magsisimula tayo dito sa ating baka. Itong ating baka ay hihiwain natin ito ng medyo panipis para ito ay madaling maluto guys. Kasi yung mga baka, kadalasan kasi ng mga baka pag niluluto natin ito ay makunat. Kaya natin hinihiwa ito ng medyo manipis kagaya nito. Ito na po ang resulta ng ating hiniwang baka guys, no. Ayun, no, hindi siya ganun ka kapal at saka hindi naman siya ganun ka nipis, yung tila tamang-tama lang yung pagkakating natin. At saka yung laki niya ay tama-tama lang din. Sigurado ako na itong cutting na to ay madali natin itong mapalambot ang ating baka. Okay? Ito naman ang ating bawang ay hihiwain natin ito ng maliit. Yung maliit talaga na maliit para manunuot ito sa ating marination pag minamarinate natin yung ating baka. Yung onions naman natin guys ay hihiwain natin ito ng pabilog. Kagaya nito. At ito naman ang ating kalamansi. Para gagamitin natin ito sa ating marination. Gumagamit tayo dito ng kalamansi para ito ay mabilis lumambot ang ating baka habang tayo ay nagmamarinate ng ating baka. At ito rin ay nakapag-preserve ng ating baka habang ito ay ating minamarinate. Dito naman guys ay mamarinate muna natin ang ating karne gamit ng mga pinakita nating ingredients kanina. So magsisimula tayo dito sa ating soy sauce.
Ang ating soy sauce ay maglalagay lang tayo ng kalahating tasang tuyo. Pagkatapos ay itong ating kalamansi. At ang iba pa nating mga ingredients. At imamarinate lang natin ito guys for a minimum of 3 hours. Mas maganda kung overnight natin itong imamarinate ang ating karne para manuot-nuot talaga itong ating marination, itong ating mga ingredients doon sa ating karne. Okay, ayan na at tapos na tayong mag-marinate ng 3 hours dito sa ating baka. At ito ay ating lulutuin na. No? Magpapainit lang muna tayo ng mantika guys. At piprituhin muna natin ito ating baka. So kapag ito ay mainit na, at pwede na nating ilagay ang ating baka pa isa-isa. Ang teknik na ito ay para mabilis lumambot ang ating baka kasi ito ay makunat pag ito ay niluluto natin ng normal lang. No? So piprituhin lang natin ito, baligtad-baligtarin in every 3 minutes. Pagkatapos nito ay saka pa natin ito lulutuin kasama ang sarsa nito. Yung sarsa na gagamitin natin ay yun din ang ating sarsa or sabaw ng ating marination. At eto na guys, makalipas ang 3 minuto ay baligtarin lang natin ito para pantay yung pagkaluto ng ating karne. At itutuloy lang natin ang pagluluto nito hanggang sa mag-dark din ang kulay sa kabila nito. At ito na ang ibig nating sabihin guys, no? Medyo nag-dark na yung kulay ng ating karne. At medyo malambot na rin ito. So hanguin lang natin ito at itutuloy lang natin yung pagluluto sa iba pa nating karne. Ang residue nga pala guys sa pagpiprito natin ito, no, ay huwag nyo itapon. Kasi isasama natin mamaya sa pagluluto natin, no, sa pagtutuloy ng pagluluto ng ating beef steak. Kasi yung ating residue nito ay napakasarap nito. So kaya huwag natin itong itapon. At yan guys, no, ang resulta ng ating pagpiprito ng ating karning baka. Tamang-tama lang ang pagkaprito nito, hindi siya sunog at saka malamang ay medyo malambot na ito. At ngayon naman ay itutuloy natin ang pagluluto nito para malagyan natin ito ng ating sarsa. Ang oil naman na ginagamit natin ito guys ay yung oil na ginagamit natin sa pagpiprito kanina. So ang una muna natin gagawin ay ipapan-fry muna natin itong ating onions. So mix lang muna natin ito at kapag ito ay medyo malambot na ay hanguin natin ito at atin itong i-set aside muna. Ngayon naman ay isusutin na natin itong ating garlic. So
Antayin lang natin ito guys, no, ang ating garlic, no, hanggang ito ay mag golden brown at saka lalabas na nito ang aroma ng ating garlic. Pagkatapos niyan ay pwede na nating ilagay ang ating pritong baka, no. Ang ating pritong baka nito guys, ilagay natin dito kasama na yung mga residue sa pagpiprito natin kanina, para lasang-lasa talaga natin, no, ang mga sangkap nitong ating marination. Haluin lang natin ito guys para pantay yung pagkaluto ng ating karne. Pagkatapos ay ilagay na natin yung sabaw ng ating marination, na natirang sabaw sa ating marination. At kung kinakailangan ay magdagdag na rin tayo ng tubig para hindi mag-dry yung fluids natin habang ito ay ating pinaglalambot. At maglagay na rin tayo ng ating mga pampalasa habang ito ay ating pinapalambot. Ang ating asukal para mag-neutralize ang ating ingredients at saka yung beef broth cubes. Pwede na ito guys. So ilagay na natin ang ating onions na sinet aside natin kanina. Dahan-dahan lang sa pag-mix nito guys at baka madurog ang ating onions. At ayan na, luto na ang ating beef steak Cagayan de Oro style. Ayan na guys, no? Tamang-tama lang ang pagkaluto nito, tamang-tama lang yung sarsa niya, at tamang-tama lang din ang lambot ng ating karne. Sana guys, no, ay mayroon kayong natutunan sa video na to, no? At kayo rin magluto nito guys, madali lang itong lutuin para sa ating pamilya. At kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe na rin kayo sa channel ko. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa susunod nating video. Salamat sa inyong panonood. At hanggang muli, magkikita-kita tayo sa next nating video. Bye-bye! Hi guys, it's me once again, Jun M. And welcome back to my channel, dito sa ating Jun M's Kitchen. Ngayong araw na to, ay magluluto tayo ng sotanghon gisado, Cagayan de Oro style. Pero bago tayo magsimula, mag-subscribe muna kayo sa channel ko at i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod na videos natin. At marami pa tayong lulutuin sa inyo. Handa na ba kayo? Halika na at samahan niyo ako. Okay guys, ang una lang natin gagawin ay magpapalambot tayo ng ating breast chicken. At gagawa tayo ng chicken broth para gagamitin natin mamaya sa pagluluto ng ating sotanghon. Mas maganda guys, no, kung maglagay na tayo ng panimpla dito sa ating chicken habang ito ay ating pinapalambot, kagaya ng asin at saka paminta, para ma-absorb ang lasa nito at sasarap din ang ating sabaw na gagamitin natin mamaya. At eto na ang ating kumpletong ingredients. Isa-isahin ko lang ito guys. Gagamit tayo dito ng bawang, black pepper, red onions, chicken broth cubes, onion springs, cabbage, chicharo, red bell pepper, carrots, at ang ating chicken na pinalambot natin kanina. Gagamit din tayo ng soy sauce at saka mantika. At ang bida natin sa lulutuin ito ay ang ating sotanghon. At yan na ang kabuuan ng ating ingredients.
Halika na at samahan nyo na ako magluto. Ang una lang natin gagawin ay magpapainit lang tayo ng mantika dito sa ating kawali. At kapag ito ay mainit na, ay pwede na natin ilagay ang ating bawang. Hayaan lang natin itong ating bawang guys hanggang mag golden brown at lalabas ang aroma nito. At pagkatapos ay pwede na natin ilagay ang ating red onions. I-mix lang natin ito ng mabuti guys. Pagkatapos ito ay pwede na nating ilagay ang ating chicken na naka-strips. Haluin lang natin ito ng mabuti upang pantay ang pagkasote nito. At pagkatapos ay maglagay na tayo ng soy sauce. Huwag lang natin itong damihan guys para hindi mangingitim ang ating sotanghon. Kasi ayaw din natin na masyadong dark ito. At haluin na rin natin na mabuti para pantay ang kulay nito. Maglagay na rin tayo ng ating pampalasa, ang ating asukal, ang ating chicken broth cubes, paminta na ating dinurog, at ang ating chicken stocks. Pagkatapos nito ay takpan lang natin at hayaan lang natin kumulo sa loob ng 2 minuto. Pagkalipas ng 2 minuto ay pwede na nating ilagay ang ating mga natitirang sangkap. Ang ating chicharo, ang carrots, ang cabbage, at ang red bell pepper. Pagkatapos, haluin lang natin ito na maayos para pantay ang pagkakaluto nito. At saka natin ito takpan. Huwag lang natin ito masyadong lutuin guys kasi gusto natin na medyo crunchy pa yung gulay natin. At pagkalipas ng ilang sandali, ay kunin lang natin itong ating mga sahog at isi-set aside natin. Upang sa ganon ay mabigyan natin ng space sa pagluluto ng ating noodles. At eto na, pwede na nating ilagay ang ating noodles. Siguraduhin lang natin ito na makalublob sa fluids ng ating noodles para ma-absorb niya yung ating sabaw. At pagkatapos, haluin lang natin ito na maayos para pantay yung pagkaka-absorb ng ating sabaw dun sa ating noodles. Kung kinakailangan ay magdagdag na rin tayo ng chicken stocks kapag ito ay medyo nanunuyo ang ating niluluto. At haluin na natin ito ng maayos upang sa ganon ay pantay ang pagkakaluto nito. At kapag ito ay malambot na,
ay pwede na tayong maglagay dito ng sesame oil. Gumagamit tayo ng sesame oil upang sa ganun ay hindi magdikit-dikit ang ating noodles, lalo na't ito ay malamig na. At pagkatapos ay maglalagay na tayo ng ating spring onions. Ituloy lang natin ang paghalo nito hanggang ito ay tuluyan ng maluto. At ayan na, luto na ang ating sotanghon gisado. Ang bango guys. At tama lang ang lambot nito. Halika na at tirahin na natin ito. Sana guys ay may natutunan kayo sa video na to. At kayo rin ay magluto nito kasi madali lang itong lutuin. At sana din ay mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko para magluto pa ako ng marami sa inyo. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod na video natin. Mag-comment na rin kayo sa comment section guys at baka gusto nyo mag-request ng lulutuin ko. Salamat sa inyong panonood at magkita tayo muli sa next video ko. Bye-bye! Hi guys! Maulan na araw sa inyo. It's me once again, June M. And welcome to my YouTube channel dito sa ating June M's Kitchen. Ngayong araw na to, kasi maulan, magluluto tayo ng masarap na bulalo, Cagayan de Oro style. Pero bago tayo magsimula, mag-subscribe muna kayo sa channel ko. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga next videos natin. At marami pa tayong lulutuin para sa inyo. Handa na ba kayo? Halika na, samahan nyo ako. Okay guys, eto na yung beef shanks na nabili natin kanina sa may Ororama Supermarket dito sa Cagayan de Oro. At pinakat na rin natin ito ayon sa hiwa na gusto natin. Hugasan lang natin ito ng maayos at saka lilinisin. Tanggalin lang natin itong mga excess fats na nakadikit pa sa kanyang karne para hindi masyadong oily ang ating sabaw. Ingat lang tayo sa pagkain ng bulalo guys ha. Huwag natin itong gawing regular na ulam kasi alam naman natin na mataas ang cholesterol content nito dahil sa kanyang taba. Kaya hinay-hinay lang tayo sa pagkain nito. Naku, napakasarap pa naman ang sabaw nito guys. Tsak na mawawala ang control mo kapag ito'y nasa harapan mo na. Okay na siguro to guys. Kumbate na to. Ngayon ay ilalagay na natin ito sa ating kaldero at pakukuluan natin ito sa loob ng 3 hanggang 4 na oras. Yes guys, ganun ang sekreto sa masarap na bulalo. Pakuluan lang ito ng matagal hanggat malambot na ang laman nito. Yung tila matatanggal na ito sa kanyang buto at maghiwalay. So takpan lang natin ito at ipapakita ko muna sa inyo ang lahat ng mga ingredients. Ito yung mga ingredients natin. Gumagamit tayo dito ng bawang, ng red onions, ng beef broth cubes, black peppercorn,
pichay, at patis para sa ating pampalasa. Gumagamit din tayo ng sweet corn at luyang dilaw. At yan na po ang kabuuan nating mga ingredients. Okay, balik tayo dito sa ating pinapakuluan. Kunin lang natin itong mga scams guys, no? Yung mga impurities na galing dito sa ating karne. Lilinisin lang natin ito. At saka, kita nyo yung mga oil guys. Yan ang mga taba na galing dyan sa ating karne. Kunin lang natin ito para mabawasan ang mga oil nito. Pagkatapos, takpan lang natin ito at tuloy lang sa pagpapakulo gamit ang low to medium fire para madaling lumambot ang ating karne. Check na rin natin ito guys from time to time at kukunin natin yung mga taba na namumuo ulit sa ating sabaw para mabawas-bawasan ang mga oil nito. At i-check na rin natin ang fluids from time to time kung kailangan ba nating magdagdag. Kasi ayaw natin ito na matuyuan, lalo na't sabaw ang pinaka-importante sa lutuing ito. Pati ang karne, check na rin natin from time to time kung ito'y malambot na o hindi pa. Pero sa puntong ito guys, ay kulang pa tayo sa pagpapakulo, kaya tuloy pa natin ang pagpapakulo nito. Pagkalipas ng 2.5 oras, ayan na at medyo malambot na ang ating karne. Tingnan nyo guys at medyo humiwalay na siya sa kanyang buto. So sa puntong ito ay pwede na tayong maglagay ng ating mga ingredients. Unahin na natin ang beef broth cubes, black peppercorn na ating dinurog, luyang dilaw, sweet corn, patis para sa ating pampalasa. Depende lang ang dami nito guys ayon sa taste ninyo. Magdagdag na rin tayo ng asin to taste. Ang ating red onions at saka bawang. Pagkatapos ay takpan lang natin ito at itutuloy lang ang pagpapakulo nito hanggang sa tuluyan ng lumambot ang ating karne. Pagkalipas ulit ng 30 minuto, ayan na ang itsura ng ating beef bulalo. Ang lambot na nito guys. Ang laman niya ay halos humihiwalay na sa kanyang buto. At ang bango pa. Okay na to. Pwede na nating tirahin ito. Ayan guys, oh, tingnan ninyo. Halos wala na yung oil dyan sa ibabaw ng kanyang sabaw kasi kinukuha na natin ito kanina habang ito ay pinapakulo natin. Tama lang yung pagkalambot nito at tamang-tama lang din ang ating sabaw. At sa puntong ito ay pwede na nating patayin ang ating apoy at titirahin na natin ito habang mainit pa. Sana ay may natutunan kayo sa video ito at hinahinay din tayo sa pagkain nito. At mag-subscribe na rin kayo sa channel ko dahil marami pa akong lutuin para sa inyo. I-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod nating video. At mag-comment na rin kayo kung may gusto kayong ipapaluto sa akin. Hanggang sa muli guys at salamat sa inyong panonood. Paalam!
Hi guys, it's me once again, June M, and welcome to my YouTube channel dito sa ating June M's Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng cream dory fish in tomato sauce. Pero bago tayo magsisimula, mag-subscribe muna kayo sa channel ko at i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod na videos natin at marami pa akong lutuin para sa inyo. Handa na ba kayo? Halika na, samahan niyo ako! Okay guys, ang una muna natin gawin ay magmamarinate muna tayo ng ating fish fillet gamit ang ating asin at saka ground black pepper. Irarab lang natin ito ng konti at baligtarin at lagyan din natin to sa kabila. Irarab din natin ito para manuot-nuot talaga yung mga marination natin. Mas maganda guys kung naka-marinate ito ng 30 minutes bago natin ito lulutuin. Ang cream dory fish pala guys ay kadalasan natin mabibili sa may mall. Kagaya nito na binili natin sa Save More sa Cagayan de Oro. Bihira lang ang mga bumibili dito guys, kaya yung presyo niya ay medyo may kababaan yung presyo nito. Kasi yung iba hindi marunong kung paano siya lulutuin ang cream dory fish. Madali kasi siyang madurog kung basta-basta mo lang ito niluluto. Ewan ko ba sa klaseng isda na to, napakalambot ng laman niya. Kaya dapat marunong ka sa pagluto nito kung ikaw ay bibili nito. Okay, at tapos na yung paghiwa ng ating isda. At isi-set aside lang natin ito ng 30 minutes. Ayan na ang ating fish fillet. At ipapakita ko lang sa inyo guys ang kompletong ingredients. Halika, dito tayo. At eto na ang ating kompletong ingredients. Gagamit tayo dito ng bawang, pamintang durog, red onions, red bell pepper, luyang dilaw, sugar and salt to taste, itlog, tomato sauce, carrot, breadcrumbs, at saka gagamit din tayo dito ng flour. At ang bida natin sa lutuing ito ay ang cream dory fish na minarinate natin. Gagamit din tayo ng oil, soy sauce at saka oyster sauce. At yan na ang kumpleto nating ingredients. I-prepare muna natin guys ang ating mga ingredients.
Bago natin ito i-fry guys, ay i-coat muna natin ito sa flour. At eto naman ang pangalawang coating natin gamit ang breadcrumbs. Ayan na, tapos na ang ating coating at iprito na natin ito. Halika na guys! Ang una nating gawin ay magpapainit lang tayo ng mantika at sa piprituhin natin ang ating cream dory fish. Check lang natin to guys from time to time kasi ayaw din natin na masunog ang ating isda. Gusto natin yung crispy na hindi naman siya sunog. Ang ginawa ko nito ay binabaligtad ko siya from time to time para pantay yung pagkakaluto niya. Lutuin lang natin ito hanggang sa mag-golden brown ang kulay ng ating isda. Ayan na, at luto na ang ating isda. Ang ganda ng kulay nito, golden brown, at sigurado ako crispy na to. Kahit sa puntong ito guys ay pwede na itong tirahin, pero mamaya na at gagawa pa tayo ng sauce. Eto na guys, gagawa na tayo ng sauce. Ang una lang natin gagawin ay magpapainit lang muna tayo ng ating mantika. At kapag ito ay mainit na, ay pwede na natin ilagay dito ang ating bawang. Hahayaan lang natin ito na mag golden brown guys at lalabas ang aroma nito. Mas masarap kasi kung lalabas na yung aroma ng ating garlic. At kung ito ay mag golden brown na, ay pwede nang ilagay na natin ang ating luyang dilaw. Hahayaan lang natin itong ating luyang dilaw guys hanggang sa lalabas ang katas nito. Gumagamit tayo ng luyang dilaw guys para mawala yung lansa ng ating lulutuin, lalong-lalo na ito ay isda. Hahayaan lang natin ito na lalabas ang kanyang katas. Kasunod nito ay pwede na nating ilagay ang ating red onions. Lulutuin lang natin ito guys hanggang ito ay lalambot at lalabas din ang kanyang katas nito. Sa puntong ito ay pwede na nating ilagay ang ating carrots. Huwag lang natin ito masyadong lutuin ng carrots guys. Ang gusto lang natin ito ay magiging crunchy siya. Eto na, pwede na natin ilagay ang ating tomato sauce. Pati na rin ang ating oyster sauce. Huwag lang masyadong marami guys para hindi mangingitim ang ating lulutuin. Maglalagay din tayo ng konting tuyo para pampalasa.
maglalagay din tayo ng tubig guys. Enough lang ayon sa dami ng ating isda. Kasunod nito ay maglalagay na tayo ng ating pampalasa. Unahin na natin ang ating asin. Konti lang guys, huwag yung marami para hindi maalat ang ating niluluto. Ang ating pamintang durog, brown sugar, enough lang para lang mag-neutralize ang ating mga ingredients. At ayaw din kasi natin na masyadong matamis ang ating niluluto. Hahayaan lang natin ito hanggang sa maglapot ang ating sauce. At kapag ito ay malapot na, ay pwede na nating ilagay ang ating isda. Option lang ito guys, pwede rin nating ibuhos ang ating sauce doon sa ating isda. Dito, pwede na natin ilagay ang nagtitira nating ingredients, ang ating bell pepper. Haluin lang natin ito na maayos at ingat lang tayo sa pagkahalo nito guys, kasi baka madurog yung ating isda. Maglalagay na rin tayo ng ating huling ingredients guys, yung harina na may tubig, para ito ay pampalapot dun sa ating sauce. At eto na, tapos na ang ating niluluto. At eto na, luto na ang ating cream dory fish in tomato sauce. Ang bango guys. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. At magluto na rin kayo sa bahay nyo kasi madali lang itong lutuin. At mag-subscribe na rin kayo sa channel ko at marami pa akong lutuin para sa inyo. Click nyo na rin yung bell button guys para ma-inform kayo sa mga susunod na pong video. Salamat sa panonood nyo at kita tayo ulit sa next video ko. Thank you! Hi guys, it's me once again, June M, and welcome to my YouTube channel dito sa ating June M's Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng simpleng potahe, ang bangus paksiw. Pero bago tayo magsimula ay gusto kong mag-subscribe kayo sa channel ko at i-click niyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod na videos natin. At marami pa akong lulutuin para sa inyo. Handa na ba kayo? Halina at samahan niyo ako. Okay, ito na yung bangus natin guys, no, na nabili natin kanina sa palengke. Sariwang-sariwa pa ito guys. At kinating natin ito ayon sa sukat na gusto natin. Ipapakita ko lang sa inyo ang kumpletong ingredients sa pagluluto natin itong ating bangus paksiw. At eto na ang ating kumpletong ingredients. Isa-isahin ko lang ito guys. Gumagamit tayo dito ng bawang, ng red onions, magic sarap, ground black pepper, at saka suka. Gumagamit din tayo ng talong, ng luyang dilaw, ng siling pahaba, at saka butter. Optional lang natin ang butter guys, pwede din tayong gumamit ng mantika. At ang bida natin sa lutuing ito ay ang ating sariwang bangus. Gumagamit din tayo dito guys ng tubig para meron tayong sabaw.
At yan na ang mga kabuuan nating mga ingredients. Ang una nating gawin guys ay dito sa ibabaw ng ating isda ay maglagay na tayo kaagad ng ating mga sangkap kagaya nitong bawang, ng ating red onions, tubig para sa ating sabaw, konting suka. Huwag lang natin damihan ito guys para hindi masyadong maasim ang ating paksiw. Pero depende na rin sa inyo guys kung gusto niyo ng medyo maasim yung paksiw nyo. Pagkatapos ay pwede na nating ilagay ang ating luyang dilaw, ang ating panimpla. Gumagamit tayo ng magic sarap para hindi na tayo gagamit ng bitsin. Pagkatapos ay takpan lang natin ito at hayaan nating kumulo sa loob ng 20 minutes. Ang sekreto guys sa pagluluto ng paksiw ay pakukuluan natin ito ng matagal para mawala ang lansa ng ating isda. At lalabas din ang natural oil nito na nakapagbibigay lasa sa ating paksiw. Hinaan lang natin ang apoy into low to medium heat para hindi madaling mag-dry ang ating fluids habang ito ay pinapakuluan natin ng matagal. Check na rin natin ito guys from time to time kasi ayaw din natin na matuyo ang ating sabaw. At ingat lang tayo sa paggalaw ng ating isda, baka ito ay madurog dahil ito ay malambot. At tuloy lang tayo sa pagpapakulo nito hanggang 20 minutes. Sa puntong ito guys ay pwede na nating ilagay ang mga ibang natitira pa nating mga sangkap kagaya ng talong. I-scatter lang natin ito na mabuti para pantay ang pagkakaluto nito. Ang ating ground black pepper, ang ating asin, at ang ating brown sugar para mag-neutralize ang lahat na ating mga ingredients. Haluin lang natin ito ng maingat guys upang sa ganun ay hindi madurog ang ating isda. Tuloy lang tayo sa pagpapakulo nito hanggang aabot tayo doon sa 20 minutes. Ayan na guys, at malapit na tayong matapos. Ang bago na. Pwede na nating ilagay dito ang ating butter. Optional lang ito guys. Pwede rin tayong gumamit dito ng mantika. At isama na rin natin ang ating siling haba. Takpan lang natin ito at tuloy sa pagluluto. At ayan na, luto na ang ating bangus paksiw. Napakabango din guys, no? Yung sabaw niya ay tamang-tama lang. Yung talong ay tamang-tama lang din ang pagkaluto. At ang isda, kahit na matagal nating pinakuluan, ay hindi siya nadurog. Sigurado ako guys, naglalaway na kayo sa kanunood dito. Halika na at tirahin na natin ito. Sana guys, no, ay mayroon kayong natutunan sa video na to. At kayo rin ay magluto nito
dahil simple lang naman ang mga ingredients nito. At mag-subscribe na rin kayo sa channel ko dahil marami pa akong lulutuin para sa inyo. At hampasin nyo na rin yung bell button na yan para ma-inform kayo sa mga susunod na video natin. Maraming salamat sa inyong panonood at kita tayo muli sa susunod nating video. Paalam! Hi guys! Magandang araw ulit sa inyo. It's me once again, June M, and welcome back to my YouTube channel dito sa ating June M's Kitchen. At ngayong araw na to ay magluluto tayo ng pansit gisado, Cagayan de Oro style. Pero bago tayo magsimula ay inanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe dito sa ating channel. At i-click niyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod nating mga videos dahil marami pa akong lulutuin na para sa inyo. Kaya kung handa na kayo, halika na, samahan niyo ako. Okay, bago tayo magsimula, ipapakita ko lang muna sa inyo ang kumpleto nating ingredients. Gumagamit tayo dito ng bawang, ng red onions, ng spring onions, cabbage, sayote, red bell pepper, bagu beans, carrots, at ang ating sahog na pork na hiniwa natin into strips, squid balls para may lasa din tayo ng squid, gumagamit din tayo ng tuyo, ng mantika, ng sesame oil, at ng oyster sauce. At para naman sa ating pampalasa ay gumagamit tayo ng asin, ng ground black pepper, ng pork broth cubes, at brown sugar para mag-neutralize ang lahat nating mga ingredients. At ang pinakahuli ay ang bida natin sa lutuing ito ay ang ating pansit canton. Bonus brand ang gamit natin dito kasi mura lang ito na mabibili natin sa Save More. At yun na ang kumpleto nating ingredients. Handa na ba kayo guys? Halika na at tirahin na natin ito. Ang una nating gagawin ay magpapainit muna tayo ng mantika dito sa ating kawali. At kapag ito ay mainit na, ay pwede na nating ilagay dito ang ating bawang. Hayaan lang muna natin itong ating bawang guys, no? Na mag golden brown at lalabas ang aroma nito. Kapag nangapit bahay na ang aroma ng ating bawang, ay pwede na nating ilagay dito ang ating onions. Igigisa lang natin ito hanggang sa ito ay lumambot at lalabas din ang katas nito. Kapag malambot na ang ating onions, ay pwede na nating ilagay ang ating unang sahog, ang ating pork na hiniwa natin into strips. Lulutuin lang natin itong ating pork guys hanggang sa lalabas ang sariling katas nito para naman malasahan talaga natin ang pork. At haluin lang natin ito na maayos para pantay ang pagkakaluto nito. Pagkatapos ng ilang saglit, ay pwede na tayong maglalagay dito ng ating soy sauce. Huwag lang damihan ang soy sauce guys ha, kasi magdadagdag pa tayo mamaya. At baka tayo mapaalat. Kasi itong pansit canton natin,
o kadalasan sa mga pansit canton na mabibili natin na dried ay maalat na siya. Siguro dahil ito sa preservatives. So minsan ay nakakasira ito sa diskarte ng ating panimpla. Ngayon naman ay maglalagay lang tayo ng konting tubig at lulutuin lang natin itong ating karne sa loob ng 2 o 3 minuto kasi hindi naman ito makunat guys. At pagkalipas ng 2 minuto ay ayan na, luto na ang ating karne. At pwede na nating ilagay ang ating pork liver. Optional lang ito guys. Hindi lang natin ito sinabay sa pagluluto ng ating karne guys kasi malambot naman ito. At saglit lang natin itong lulutuin. Pagkalipas ng ilang saglit ay pwede na tayo magdagdag dito ng ating tubig. At hayaan lang natin ito hanggang sa ito ay kumulo na. At kapag ito ay kumukulo na, ay pwede na natin ilagay dito ang ating mga pampalasa. Unahin na natin dito ang ating pork broth cubes. Salt to taste, wag lang din marami para hindi masyadong maalat ang ating niluluto. At ilagay na rin ang ating ground black pepper. Maglalagay na rin tayo ng brown sugar para mag-neutralize ang lahat nating mga ingredients. At ilagay na rin natin ang mga natitira pa nating mga ingredients kagaya ng carrots, ng sayote, ang Baguio beans, squid balls para lasang-lasa natin yung squid, at kasama na rin ang ating noodles o ang dried pansit canton natin. Haluin lang natin ito na maayos para mag-mix ang lahat nating mga ingredients at pantay rin ang pagkakaluto ng ating noodles. At sa puntong ito ay pwede na natin ilagay ang ating cabbage. At itutuloy lang natin ang paghalo nito hanggang sa maluto ang ating noodles. At eto na yung sinasabi ko na magdagdag tayo ng toyo para naman hindi maputla ang ating noodles. At tuloy lang sa paghalo nito. Kapag malambot na ang ating noodles, ay pwede na nating ilagay dito ang ating red bell pepper. Para magka-sauce naman ang ating pansit gisado, ay ilagay na natin dito ang ating oyster sauce. Malapit na tayong matapos guys. Haluin lang natin ito upang mag-mix ang ating oyster sauce. At ang pinakahuli ay maglalagay tayo ng sesame oil para naman glazing tignan yung ating pansit canton. At hindi rin nagdidikit-dikit ang mga noodles guys, lalo na ito ay malamig na at nakapagbibigay din ito ng lasa ng ating mga niluluto. At ayan na,
luto na ang ating pansit gisado Cagayan de Oro style. Sana guys ay nagustuhan ninyo ang aking video at sana rin ay meron kayong natututunan dito. Inanyayahan ko na rin kayo na mag-subscribe dito sa ating channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-notify kayo sa mga susunod pa nating mga videos. Dahil marami pa talaga akong lulutuin na para talaga sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at hanggang sa muli, magkikita pa tayo sa susunod pa nating video. Paalam! Magandang araw ulit sa inyo. It's me once again, Jun M. And welcome back to my YouTube channel dito sa ating Jun M's Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng masarap na pagkain. At ito ay special. Patutin, Cagayan de Oro style. Pero bago tayo magsimula, ay inanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe dito sa ating channel. At i-click niyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod pa nating mga lulutuin dahil marami pa akong lulutuin para sa inyo. Okay? So kung handa na kayo, halika na, samahan niyo ako. Eto na po guys ang ating nilinis na pato. Gumagalaw pa ang kanyang ulo. Buhay pa yata. Lilinisin lang natin ito. Tatanggalin ang kanyang laman ng loob, ang kanyang ulo, at saka ang kanyang mga paa. Susunugin na rin natin ang mga natitira pa niyang mga maliliit na balahibo guys. Tulad nito. Ang technique na ito ay nakakatulong din sa pagpapaganda ng texture ng ating pato. At nakapagbibigay din ito ng lasa dahil sa taglay nitong pag-ihaw. Dito naman ay ipapakita ko lang sa inyo ang kumpleto nating recipe. Pati na rin ang paglalagay natin ng stuffings dito sa loob ng ating pato. Panoorin nyo ito hanggang sa dulo guys dahil kakaiba talaga ang sarap ng patutin sa Cagayan de Oro.
Sana guys ay nagustuhan ninyo ang aking video. At sana rin ay meron kayong natutunan dito. Kung bago kayo sa aking channel, ay inanyayahan ko na rin kayo na mag-subscribe dito. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa susunod pa nating lutuin. Maraming salamat sa inyong panonood at magkikita tayong muli sa susunod nating video. Paalam! Hi guys! Magandang araw ulit sa inyo. June M po and welcome back to my YouTube channel. Dito lang sa ating June M's Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng pagkain na paborito ng lahat na mapapawaw ka talaga sa sarap pag ito'y iyong makita. Isa itong seafoods na maraming paraan ng pagluluto nito. Pwedeng sweet and spicy, pwedeng chili, pwedeng relleno, pwedeng steam, iba pang lutuin. Tama po, alimango ang tinutukoy ko. Pero ngayong araw na to, ay lulutuin natin ito sa pamamaraan ng lutong bahay na ang mga sangkap nito ay makukuha lang natin sa paligid at tinatawag namin itong ginataang alimango. Cagayan de Oro style. Pero bago tayo magsimula, ay kailangan muna kayo na mag-subscribe dito sa ating channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa susunod pa natin mga videos dahil marami talaga tayong lutuin na para sa inyo. Kaya, handa na kayo? Tara na! Samahan niyo ako! At eto na guys, ang alimango na nabili natin kanina sa may Kugon Market dito sa Cagayan de Oro City. Cultured ang mga ito, galing sa Lanao del Norte. Ang sizes na mga ito ay medium dahil naubusan na ang suki natin na mga malalaki. At gusto rin sana natin guys ay puro babae dahil yun ang matataba. Kaso lang, ito lang talaga ang naiiwan. Pero okay na rin ito guys, kumbate na to. So, ang una muna natin gagawin ay papatayin muna natin ito. Kasi buhay pa ang lahat ng mga ito. Baka maunahan pa tayong kagatin ng kanyang sipit habang tayo nagluluto. Mahirap na. Matapos natin itong patayin, ay lilinisin muna natin ito gamit itong ating brush. Ituturo ko na rin sa inyo guys kung paano malalaman kung babae o lalaki yung ating alimango. Kapag ang bakas o ang kanyang mark na nasa likuran ay triangle, ito ay lalaki. Kagaya nitong nilinis natin ngayon. Ayan, yan ay lalaki. At hindi siya masyadong mataba kapag ito ay lalaki. At kapag ang marka naman nito ay medyo malapad, ay yan ang babae, kagaya nitong nilinis natin ngayon. Ayan, kung napapansin nyo. At eto naman, yan, babae yan, kasi malapad ang kanyang bakas na sa likuran. At kapag yan ay babae, ay siguradong mataba yan at merong aligi. Eto namang nilinis natin ngayon guys, ay yan ay lalaki, dahil triangle ang bakas na sa kanyang likuran. So now you know guys kung paano kayo bibili ng alimango sa palengke. At bago tayo magluto, ay papakita ko muna sa inyo ang kumpleto nating recipe. Iisa-isahin ko lang sa inyo to guys. Gumagamit tayo dito ng bawang, ng red onions, ng luyang dilaw, at ng lemongrass. At sa ating pampalasa ay gumagamit tayo ng patis, ng pamintang durog, at ng kakang gata. Gumagamit din tayo ng squash o ng kalabasa, ng spring onions, at ng red bell pepper.
Gumagamit din tayo ng mantika para sa pagsaute ng ating mga ingredients. At para naman sa ating gulay ay gumagamit tayo ng dahon ng kangkong. At ang sentro sa ating lutuin ngayon ay ang ating alimango na katatapos lang nating linisin. At yan na po ang kumpleto nating ingredients. Eto na guys, magluluto na tayo. Magpainit muna tayo ng mantika dito sa ating kawali. At kapag ito ay mainit na, ay iuna na natin dito ang ating luyang dilaw. Gumagamit tayo ng luyang dilaw guys para mawala ang lansa nitong ating alimango. Isusote lang natin itong ating luyang dilaw hanggang sa lalabas ang aroma nito, pati na rin ang katas niya. Kapag nangangamoy na ito, ay pwede na nating isunod ang ating bawang. Isusote natin itong ating bawang hanggang ito ay mag-golden brown at lalabas din ang aroma nito. Kapag nangapit bahay ng amoy ng ating bawang, ay pwede na nating isunod ang ating red onions. Isusote natin itong ating red onions hanggang sa lalambot ito at lalabas din ang kanyang katas nito. Kapag malambot na ang ating red onions, ay pwede na nating ilagay dito ang ating kalabasa. Inuuna natin itong ating kalabasang lutuin guys kasi ito ang pinakamatigas sa lahat. So pakukuluan muna natin siya gamit itong ating pangalawang gata or yung pangalawang piga nitong ating niyog. Pakukuluan lang natin ito sa loob ng 3 to 5 minutes o hanggang sa lalambot na ang ating squash. Maglalagay na rin tayo ng lemongrass guys habang magpapalambot tayo nitong ating kalabasa para lalabas din ang katas nitong ating tanglad at nakakatulong ito sa pagpabango ng ating niluluto. At ayan na, malambot na ang ating kalabasa. So sa puntong ito, ay pwede na nating ilagay ang ating alimango. Maglalagay na rin tayo ng ating mga pampalasa guys. Ang ating pamintang durog at ang ating patis o ang ating fish sauce. At haluin natin ito para mag-mix ang ating mga pampalasa. At pakukuluan lang natin ito sa loob ng 6 to 8 minutes. Huwag na natin itong pakuluan ng matagal guys kasi pinakuluan na natin ito kanina habang ito ay pinapatay natin. Maninigas kasi ang kanyang aligi kapag matagal pa ito nating pinakuluan. So enough na yung 6 to 8 minutes. Pagkalipas ng 8 minuto ay ayan na, luto na ang ating alimango. So maglalagay na tayo guys ng mga natitira pa nating mga ingredients. Ang ating red bell pepper, ang ating spring onions, at ang ating kakang gata. Ito talaga ang puro guys o yung unang piga natin na nakukuha natin sa niyog. Isa ito sa nagpapasarap ng ating lutong alimango. Maglalagay na rin tayo ng ating huling ingredient guys, ang ating dahon ng kangkong. Siguraduhin lang natin dito na nakalublob sa fluids o sa sabaw ang ating dahon ng kangkong para ito ay maluto. At pagkatapos ay pakukuluan lang natin ito ng isang beses o hanggang sa maluto ang ating dahon ng kangkong.
At kapag ito ay kumulo na, ay ayan na, tapos na ang ating lutong alimango sa kakanggata, Cagayan de Oro style. Tingnan nyo naman guys, tamang-tama lang ang pagkaluto ng ating gulay. At tamang-tama lang rin ang ating sabaw. At ang ating alimango ay sigurado ako na tamang-tama lang ang pagkaluto sa loob nito. At ang bango pa. Sigurado ako naglalaway na kayo dito. Kaya halika na guys, tirahin na natin ito. Sana guys ay mayroon kayong natutunan sa aking video. At magluto na rin kayo nito. Dahil ang dali naman ito lutuin. At gamitin nyo na rin ang teknik ko sa pagpili ng matabang alimango. Kung bago lang kayo sa aking channel, ay inanyayahan ko na rin kayo na mag-subscribe dito. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga incoming videos natin. Dahil marami pa talaga akong lulutuin para sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at magkikita tayo muli sa susunod pa nating video. Paalam! Hi guys! Magandang araw ulit sa inyo. It's me once again, June M. And welcome back to my YouTube channel. Dito lang sa June M Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng pagkain na very popular sa mga Bicolanos. Ang pagkain ito ay napakaanghang dahil mahilig talaga ang mga Bicolanos ng maaanghang na pagkain. Sobrang sikat na ngayon ang pagkain ito dahil hindi mo lang ito makikita sa mga karinderya, kundi matitikman mo na rin to sa mga malalaking restaurant na may kani-kanilang version. Tama po kayo, Bicol Express ang tinutukoy ko. Pero ngayong araw na to ay gagawa tayo ng ating version na ayon sa panlasa ng mga taga-Cagayanons at tinatawag namin itong Bicol Express Cagayan de Oro style. Pero bago tayo magsimula ay inanyayahan ko muna kayo na mag-subscribe dito sa aking channel at i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga incoming videos natin dahil marami pa akong lulutuin na para talaga sa inyo. Kaya handa na ba kayo? Tara na, samahan niyo ako. Bago po tayo magluto, ay ipapakita ko muna sa inyo ang kumpleto nating ingredients. Isa-isahin ko lang ito. Gumagamit tayo dito ng bawang, ng red onions, ng luyang dilaw, seasoning granules, alamang bagoong. Luto na ang pinili natin guys, kaya masarap ito. Gumagamit din tayo ng brown sugar para mag-neutralize ang lahat nating mga ingredients. Black peppercorn at siling haba para may sipa naman ang ating lutuin. Gumagamit din tayo ng mantika para magsusute ng ating mga spices. Hindi rin maging kumpleto ang ating Bicol Express kung wala tayong coconut milk o yung gata na kukunin natin dito sa niyog. At para mas lalong sumarap ang ating lutuin, ay gumagamit tayo ng sitaw o string beans. At ang sentro sa ating lutuin ay ang ating karning baboy. Pork belly ang gamit natin dito dahil ito ang pinakamasarap na parte ng baboy. At yan na po ang kumpleto nating ingredients. Ang una nating gagawin ay hihiwain muna natin itong ating karne ng baboy ng medyo panipis para mas madali itong maluto. Pagkatapos ay ipapareseko natin ito
para mababawasan ng konti ang kanyang taba. Sa ganito namang paraan ay nakakatulong ito sa pagpapaganda ng texture ng ating karning baboy. Bibisitahin lang natin ito from time to time para pantay ang pagkakaluto ng ating karne. At itutuloy lang ang pagpapareseko nito sa loob ng 20 to 30 minutes or depende sa karning baboy na gamit natin. Mas mataba, mas matagal. Pagkalipas ng 20 minutes ay ayan na, nababawasan na ng mantika o taba ang ating karning baboy. Hanguin lang natin ito at kukunin ang kanyang excess oil. At magtitira lang tayo ng konti para sa panggisa ng ating mga spices. Ang una nating isosote ay itong ating luyang dilaw. Gumagamit tayo dito ng luyang dilaw para mawala ang lansa ng ating karning baboy. Kasunod ng ating luyang dilaw ay itong ating bawang. Isosote natin itong ating bawang hanggang sa lalabas ang aroma nito. Habang nagpapalabas tayo ng aroma ng ating bawang, ay hihiwain muna natin itong ating red onions. At isusunod na rin natin ito hanggang sa lalambot ang ating red onions. Pagkatapos nating igisa ang ating mga spices, ay pwede na nating ibalik dito ang ating karning baboy. At itutuloy natin ang pagpapalambot nito gamit ng ating pangalawang gata o yung pangalawang piga ng ating niyog. Pakukuluan natin ito sa loob ng 8 hanggang 10 minuto. Pagkalipas ng 8 minuto, ay maglalagay na tayo ng ating mga pampalasa. Iuna na natin ang ating seasoning granules. At kasunod nito ay ang paminta na ating dinurog. Maglalagay na rin tayo ng brown sugar para mag-neutralize ang lahat nating mga ingredients.
para may sipa naman tayo sa ating lutuin, ay maglalagay tayo ng siling haba or yung siling pula. Depende lang kung gaano karami ang gusto nyo. Dito sa amin sa Cagayan de Oro ay tamang-tama lang dahil gusto namin na malalasahan ang sarap ng aming niluluto. Ang kaibahan naman sa aming Bicol Express from the original ay naglalagay kami ng sitaw dahil karamihan sa mga Cagayanons ay vegetarians at masagana din ng gulay ang lugar namin. Malapit na tayong matapos guys, at sa puntong ito ay maglalagay na tayo ng ating kakanggata. At siguraduhin lang natin dito na yung sa ibabaw lang ng ating fluids ang ating kuha dahil yun ang puro. At maglalagay na rin tayo ng ating huling ingredient, ang ating bagoong alamang. Sa huli natin ito nilagay guys dahil luto naman ang ito. At gusto rin natin na malasahan ang sarap nito. Haluin lang natin ng maayos, pakukuluan ng konti, at doon magtatapos ang ating lutong Bicol Express, Cagayan de Oro style. Sana guys ay mayroon kayong natutunan sa aking video. At subukan nyo na rin magluto ng ganito dahil madali lang naman itong lutuin. Kung bago ka lang sa aking channel, nako, inanyayahan na kitang mag-subscribe dito. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod nating video dahil marami pa akong lulutuin na para talaga sa inyo. Maraming salamat sa inyong panonood at magkikita tayo muli sa susunod nating video. Paalam! Hi guys, it's me once again, Jun M. And welcome back to my channel, dito sa ating Jun M's Kitchen. Ngayong araw na to, ay magluluto tayo ng sotanghon gisado, Cagayan de Oro style. Pero bago tayo magsimula, mag-subscribe muna kayo sa channel ko at i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod na videos natin. At marami pa tayong lulutuin sa inyo. Handa na ba kayo? Halika na at samahan niyo ko. Okay guys, ang una lang natin gagawin ay magpapalambot tayo ng ating breast chicken. At gagawa tayo ng chicken broth para gagamitin natin mamaya sa pagluluto ng ating sotanghon. Mas maganda guys no kung maglagay na tayo ng panimpla dito sa ating chicken habang ito ay ating pinapalambot, kagaya ng asin at saka paminta para ma-absorb ang lasa nito at sasarap din ang ating sabaw na gagamitin natin mamaya. At eto na ang ating kumpletong ingredients. Isa-isahin ko lang ito guys. Gagamit tayo dito ng bawang, black pepper, red onions, chicken broth cubes, onion springs, cabbage, chicharo, red bell pepper, carrots, at ang ating chicken na pinalambot natin kanina. Gagamit din tayo ng soy sauce at saka mantika. At ang bida natin sa lulutuin ito ay ang ating sotanghon. At yan na ang kabuuan ng ating ingredients. Halika na at samahan nyo na ako magluto. Ang una lang natin gagawin ay magpapainit lang tayo ng mantika dito sa ating kawali. At kapag ito ay mainit na, ay pwede na natin ilagay ang ating bawang.
Hayaan lang natin itong ating bawang guys hanggang mag golden brown at lalabas ang aroma nito. At pagkatapos ay pwede na nating ilagay ang ating red onions. I-mix lang natin ito ng mabuti guys. Pagkatapos ito ay pwede na nating ilagay ang ating chicken na naka-strips. Haluin lang natin ito ng mabuti upang pantay ang pagkasote nito. At pagkatapos ay maglagay na tayo ng soy sauce. Huwag lang natin itong damihan guys para hindi mangingitim ang ating sotanghon. Kasi ayaw din natin na masyadong dark ito. At haluin na rin natin ng mabuti para pantay ang kulay nito. Maglagay na rin tayo ng ating pampalasa, ang ating asukal, ang ating chicken broth cubes, paminta na ating dinurog, at ang ating chicken stocks. Pagkatapos nito ay takpan lang natin at hayaan lang natin kumulo sa loob ng 2 minuto. Pagkalipas ng 2 minuto ay pwede na nating ilagay ang ating mga natitirang sangkap, ang ating chicharo, ang carrots, ang cabbage, at ang red bell pepper. Pagkatapos, haluin lang natin ito ng maayos para pantay ang pagkakaluto nito. At saka natin ito takpan. Huwag lang natin ito masyadong lutuin guys kasi gusto natin na medyo crunchy pa yung gulay natin. At pagkalipas ng ilang sandali, ay kunin lang natin itong ating mga sahog at isi-set aside natin. Upang sa ganon ay mabigyan natin ng space sa pagluluto ng ating noodles. At eto na, pwede na nating ilagay ang ating noodles. Siguraduhin lang natin ito na makalublob sa fluids ng ating noodles para ma-absorb niya yung ating sabaw. At pagkatapos, haluin lang natin ito ng maayos para pantay yung pagkaka-absorb ng ating sabaw dun sa ating noodles. Kung kinakailangan ay magdagdag na rin tayo ng chicken stocks kapag ito ay medyo nanunuyo ang ating niluluto. At haluin na natin ito ng maayos upang sa ganon ay pantay ang pagkakaluto nito. At kapag ito ay malambot na, ay pwede na tayong maglagay dito ng sesame oil. Gumagamit tayo ng sesame oil upang sa ganon ay hindi magdikit-dikit ang ating noodles, lalo na't ito ay malamig na. At pagkatapos ay maglalagay na tayo ng ating spring onions. Ituloy lang natin ang paghalo nito hanggang ito ay tuluyan ng maluto.
At ayan na, luto na ang ating sotanghon gisado. Ang bango guys. At tama lang ang lambot nito. Halika na at tirahin na natin ito. Sana guys ay may natutunan kayo sa video na to. At kayo rin ay magluto nito kasi madali lang itong lutuin. At sana din ay mag-subscribe kayo sa YouTube channel ko para magluto pa ako ng marami sa inyo. At i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod na video natin. Mag-comment na rin kayo sa comment section guys at baka gusto nyo mag-request ng lulutuin ko. Salamat sa inyong panonood at magkita tayo muli sa next video ko. Bye-bye! Hi guys, it's me Jun M and welcome to my YouTube channel dito sa ating Jun M's Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng beef steak, Cagayan de Oro style. Pero bago tayo magsimula, please naman mag-subscribe kayo sa channel ko at i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod na videos natin. Handa na ba kayo? Halina, samahan nyo ako! Okay guys, at eto na po ang ating kumpletong ingredients. Isa-isahin lang natin ito. Gumagamit tayo dito ng bawang, ng white onions, ng kalamansi, ng sugar and salt to taste, ng pamintang buo. Gumagamit din tayo ng beef broth cubes para lasang-lasa talaga natin yung baka. At ang bida natin sa lutuing ito ay ang ating baka. Gumagamit din tayo dito guys ng Worcestershire sauce, ng mantika at saka ng soy sauce. At yan po ang kabuuan nating mga ingredients. Hihiwain lang natin itong lahat ng ating mga ingredients guys, no? At magsisimula tayo dito sa ating baka. Itong ating baka ay hihiwain natin ito ng medyo panipis para ito ay madaling maluto guys. Kasi yung mga baka, kadalasan kasi ng mga baka pag niluluto natin ito ay makunat. Kaya natin hinihiwa ito ng medyo manipis kagaya nito. At eto na po ang resulta ng ating hiniwang baka guys, no. Ayun, no, hindi siya ganun ka kapal at saka hindi naman siya ganun ka nipis, yung tila tamang-tama lang yung pagkakating natin. At saka yung laki niya ay tama-tama lang din. Sigurado ako na itong cutting na to ay madali natin itong mapalambot ang ating baka. Okay? Ito naman ang ating bawang ay hihiwain natin ito ng maliit. Yung maliit talaga na maliit para manunuot ito sa ating marination pag minamarinate natin yung ating baka.
Hi guys, it's me once again, June M, and welcome to my YouTube channel dito sa ating June M's Kitchen. Ngayong araw na to ay magluluto tayo ng cream dory fish in tomato sauce. Pero bago tayo magsisimula, mag-subscribe muna kayo sa channel ko at i-click nyo na rin ang bell button para ma-inform kayo sa mga susunod na videos natin at marami pa akong lutuin para sa inyo. Handa na ba kayo? Halika na, samahan niyo ako! Okay guys, ang una muna natin gawin ay magmamarinate muna tayo ng ating fish fillet gamit ang ating asin at saka ground black pepper. Irarab lang natin ito ng konti at baligtarin at lagyan din natin to sa kabila. Irarab din natin ito para manuot-nuot talaga yung mga marination natin. Mas maganda guys kung naka-marinate ito ng 30 minutes bago natin ito lulutuin. Ang cream dory fish pala guys ay kadalasan natin mabibili sa may mall. Kagaya nito na binili natin sa Save More sa Cagayan de Oro. Bihira lang ang mga bumibili dito guys, kaya yung presyo niya ay medyo may kababaan yung presyo nito. Kasi yung iba hindi marunong kung paano siya lulutuin ang cream dory fish. Madali kasi siyang madurog kung basta-basta mo lang ito niluluto. Ewan ko ba sa klaseng isda na to, napakalambot ng laman niya. Kaya dapat marunong ka sa pagluto nito kung ikaw ay bibili nito. Okay, at tapos na yung paghiwa ng ating isda. At isi-set aside lang natin ito ng 30 minutes. Ayan na ang ating fish fillet. At ipapakita ko lang sa inyo guys ang kompletong ingredients. Halika, dito tayo. At eto na ang ating kompletong ingredients. Gagamit tayo dito ng bawang, pamintang durog, red onions, red bell pepper, luyang dilaw, sugar and salt to taste, itlog, tomato sauce, carrot, breadcrumbs, at saka gagamit din tayo dito ng flour. At ang bida natin sa lutuing ito ay ang cream dory fish na minarinate natin. Gagamit din tayo ng oil, soy sauce at saka oyster sauce. At yan na ang kumpleto nating ingredients. I-prepare muna natin guys ang ating mga ingredients.
Bago natin ito i-fry guys, ay i-coat muna natin ito sa flour. At eto naman ang pangalawang coating natin gamit ang breadcrumbs. Ayan na, tapos na ang ating coating at iprito na natin ito. Halika na guys! Ang una natin gawin ay magpapainit lang tayo ng mantika at sa piprituhin natin ang ating cream dory fish. Check lang natin to guys from time to time kasi ayaw din natin na masunog ang ating isda. Gusto natin yung crispy na hindi naman siya sunog. Ang ginawa ko nito ay binabaligtad ko siya from time to time para pantay yung pagkakaluto niya. Lutuin lang natin ito hanggang sa mag-golden brown ang kulay ng ating isda. Ayan na, at luto na ang ating isda. Ang ganda ng kulay nito, golden brown, at sigurado ako crispy na to. Kahit sa puntong ito guys ay pwede na itong tirahin, pero mamaya na at gagawa pa tayo ng sauce. Eto na guys, gagawa na tayo ng sauce. Ang una lang natin gagawin ay magpapainit lang muna tayo ng ating mantika. At kapag ito ay mainit na, ay pwede na natin ilagay dito ang ating bawang. Hahayaan lang natin ito na mag golden brown guys at lalabas ang aroma nito. Mas masarap kasi kung lalabas na yung aroma ng ating garlic. At kung ito ay mag golden brown na, ay pwede nang ilagay na natin ang ating luyang dilaw. Hahayaan lang natin itong ating luyang dilaw guys hanggang sa lalabas ang katas nito. Gumagamit tayo ng luyang dilaw guys para mawala yung lansa ng ating lulutuin, lalong lalo na ito ay isda. Hahayaan lang natin ito na lalabas ang kanyang katas. Kasunod nito ay pwede na natin ilagay ang ating red onions. Lulutuin lang natin ito guys hanggang ito ay lalambot at lalabas din ang kanyang katas nito. Sa puntong ito ay pwede na nating ilagay ang ating carrots. Huwag lang natin ito masyadong lutuin ang carrots guys. Ang gusto lang natin ito ay magiging crunchy siya. Eto na, pwede na natin ilagay ang ating tomato sauce. Pati na rin ang ating oyster sauce. Huwag lang masyadong marami guys para hindi mangingitim ang ating lulutuin. Maglalagay din tayo ng konting tuyo para pampalasa.
Maglalagay din tayo ng tubig guys. Enough lang ayon sa dami ng ating isda. Kasunod nito ay maglalagay na tayo ng ating pampalasa. Unahin na natin ang ating asin. Konti lang guys, huwag yung marami para hindi maalat ang ating niluluto. Ang ating pamintang durog, brown sugar, enough lang para lang mag-neutralize ang ating mga ingredients. At ayaw din kasi natin na masyadong matamis ang ating niluluto. Hahayaan lang natin ito hanggang sa maglapot ang ating sauce. At kapag ito ay malapot na, ay pwede na nating ilagay ang ating isda. Option lang ito guys, pwede rin nating ibuhos ang ating sauce doon sa ating isda. Dito, pwede na natin ilagay ang nagtitira nating ingredients, ang ating bell pepper. Haluin lang natin ito na maayos. At ingat lang tayo sa pagkahalo nito guys, kasi baka madurog yung ating isda. Maglalagay na rin tayo ng ating huling ingredients guys, yung harina na may tubig, para ito ay pampalapot dun sa ating sauce. At eto na, tapos na ang ating niluluto. At eto na, luto na ang ating cream dory fish in tomato sauce. Ang bango guys. Sana ay may natutunan kayo sa video na to. At magluto na rin kayo sa bahay niyo kasi madali lang itong lutuin. At mag-subscribe na rin kayo sa channel ko at marami pa akong lutuin para sa inyo. Click nyo na rin yung bell button guys para ma-inform kayo sa mga susunod na pong video. Salamat sa panonood nyo at kita tayo ulit sa next video ko. Thank you!